Hello mga kadonatics! Nako, may tensyonadong pagkikita ni Attorney Harry Roque at ni Amy Marcos sa The Hague, Netherlands. Doon kasi sa The Hague mga kadonatics, nagkausap sila. Pero in third person, anong nangyari? In a group kasi, andun si Attorney Harry Roque, andun si Amy Marcos. Sinasabi ni Amy Marcos na, bakit ba galit itong si Harry Roque sa akin? In third person, habang nakikinig naman si Attorney Harry Roque. Nako, nakakawindang naman. While mga kadonatics, pakinggan natin si Attorney Harry Roque kung ano talagang nangyari. Siyempre, tense. Idinetalya ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang umano'y tensyonadong komprontasyon nila ni Senador Amy Marcos sa selebrasyon ng kaarawan ni VP Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Sabi nga sa akin ni Amy Marcos ay bakit magalit na galit sa akin si Harry Roque at si Maharlika. Miski kaharap niya ako, she was addressing me in the third person. Sabi ko hindi naman galit. Kaya lang, talagang alam mo naman kasi meron kaming GC. May group chat kami na kasama si VP at ako talaga yung kahuli-hulihang nagsabi na let's give Amy Marcos a chance. No? Kasi may punto na nagsalita si Amy Marcos, ito yung matapos magbitiw bilang DepEd Secretary si VP Sara na magsasalita na raw si Amy Marcos tungkol sa kanyang kapatid. No? At ang inaasahan namin no, dun sa GC na yan, ay sasabihin niya yung katotohanan tungkol sa pagiging bangag ng kanyang kapatid. So, basically mga kadonatics, may group chat pala sila ni Amy Marcos, Inday Sara Duterte at si Harry Roque at iba pang kalyado nila. Bago nila tinanggal si Amy Marcos, si Attorney Harry Roque daw ang pinaka-last ang nagbigay ng chance. Maybe somehow we can still deal with it. And finally, we don't have to kick Amy Marcos out. Eto. At nagkaroon nga ng mga balita na una gagawin niya interview sa Channel 7. Sino ba yun? Yung Morales na newscaster, tapos na-postpone daw, tapos nag-iba ng channel, pero hindi nangyari. So, yung matapos talaga magbitiw si VP Sara as DepEd Secretary, ang inaasahan namin doon sa GC na yon, magsasalita siya tungkol doon sa tunay na pag-iisip ng kanyang kapatid. Pero hindi nangyari yun. No? At hindi na nga namin nangyari. Hindi na namin alam kung ano nangyari dahil una, napopostpone lang, sabi tsumetsempo lang, hanggang hindi na nga nangyari. Ang unang niyang pagsasalita ay ito ng advertisement para sa eleksyon na ang tunay na nagpapatakbo ng Pilipinas ay hindi Marcos kundi ang Araneta at ang Romualdez. Well, in fairness kay Amy Marcos, sinabi niya na talaga na wala talagang kwenta yung kapatid niya. Walang silbi, weak talaga, walang prinsipyo, hindi nakikinig yung mga kabinete sa kanya by saying na Araneta at Romualdez lang ang gobyerno ng Pilipinas. Can you imagine coming from your sister, mga kadonatics? I think naman hindi talaga kinontra ni Amy Marcos itong si Bongbong. Gusto niya lang ipakita sa taong bayan na mali yung ginagawa niya. Mali yung mga taong nakapaaligid sa kanya, mga kadonatics. Sa amin naman, sino may kasalanan yun? Ang hinalalang taong bayan ay Marcos. Kung pinapabayaan niya magpatakbo ng bayan ay Araneta at saka ang Romualdez, sino may kasalanan? Diba? Ang pula ay pupunta pa rin kay Junior dahil siya ang presidente at bakit hinahayaan yung mga walang mandato para mamuno? The buck stops with him. Pero siyempre, tense. Maski nung unang pagkikita namin na hindi pa kasama si Maharlika doon sa lunch, pero ako naman po, diretso naman ako. Tense. Na-tense si Attorney Harry Roque magsalita. Sabi ko nga sa kanya, ako yung pinakahuli na bumitiw sa suporta sa iyo sa ating GC hanggang tuluyan nga nagbutuhan at tanggalin na si Amy Marcos sa GC na yon. Pero ako, to the very end, I was trying to give her the benefit of the doubt. At sabi ko sa kanya, talaga namang ako, nawalan na rin talaga ng pag-asa sa kanya dahil nakita ko siya doon sa Alyansa Grand Rally sa Lawag na pilit pa niya kinaladkad si Junior para itaas ang kanyang mga kamay. Ang explanation naman niya, kasi that's local politics sa Ilocos yun. So kinakailangan kong gawin yun para sa mga Ilocano, kinakailangan kong gawin yun dahil ang anak ko ay governor ng Ilocos Norte. No? Pero siyempre, ang katotohanan niyan, talagang nung nagsimula ang kampanya, nagdesisyon na ang Amy Marcos. Nasasama talaga siya sa administrasyon. At nagbago lang ang isipan niya matapos makidnap si Tatay Digong. Unang-una dahil siguro talagang iniisip niya na mali yung prosesong nangyari, yung pangingidnap, o di naman kaya bilang isang politiko, nabasa niya yung pulso ng bayan na nagalit ang taong bayan dahil sa ginawa ng administrasyon na pagkidnap at kumampi na siya sa oposisyon. So whatever the reason is, ang katotohanan niya, nung ako'y nag-give up sa kanya nung panahon ng simula ng eleksyon matapos yung proclamation rally ng Alyansa, ay talagang sumapi na siya sa Alyansa. Kaya lang, nangyari nung March 12 at either nakita niya bilang nabasa niya ng tama ang sentimiento ng taong bayan na ayaw ng taong bayan nangyari or talaga namang na-offend siya nung sa nangyari kay Tatay Digong. Whatever the reason is, doon siya nagbago at maraming nag-iisip nga na baka too late the hero na yan. Pero kung hindi talaga siya inendurso ni VP Sara, sa tingin ko hindi na siya makakapasok. So talagang she owes Inday Sara big time dahil alam natin na endurso ni VP Sara ang siyang dahilan kung bakit marami pa ring DDS, gaya ko, na nagbigay tiwala kay VP Sara na maski hindi naniniwala kay Amy Marcos ay susunod kay VP Sara, no? So sa tingin ko naman, tatanaw na utang na loob naman itong si Amy Marcos kay VP Sara. Pero siyempre, tense.
See, yeah, tamang-tama talaga mga kadonatics. I can see mga kadonatics, the way Attorney Harry Roque speaks here, parang may there's going to be a reconciliation that will happen in the future, maybe near future mga kadonatics. Hindi na pambibira yung mga sinasabi ni Attorney Harry Roque dito. And of course, that is out of respect kay VP Sara Duterte. Kasi naman, sinuportaan ni Inday Sara Duterte si Marcos, and as a follower, kung sino yung sinusuportaan mo, even though it's against your will. At dapat kung naniniwala ka talaga sa leader na pina-follow mo, of course you have to deal with it, you have to follow. Baka may reconciliation talaga ang mangyayari. But of course, depende na yan kay Amy Marcos kung ano yung mga gagawin niya in the next few months or few years. Lahat naman nakatutok kay Amy Marcos kung babalik pa siya sa alyansa, kung anong gagawin niya sa Senado during the impeachment trial, we don't know. We will see kung mag-gain pa ba ni Amy Marcos yung trust ng mga Duterte supporters ng taong bayan basically. Kasi majority naman tayo. What do you think mga kadonatics? Do you think is seriously helping Inday Sara Duterte and contradicting her brother? Comment down below. Let's read some comments muna mga kadonatics because your comments are relevant. Let's go. Tama ka, Attorney Harry Roque. Blood is thicker than water. Maniniwala ba kayo dyan ngayon mga kadonatics? May nakita akong quotes na blood is no longer thicker than water. And daming nag-agree naman doon mga kadonatics na totoo yan. Kasi in some cases, yung ibang tao pa ang may malasakit sa'yo compare sa iyong mga immediate family. Ang iba nga mga kadonatics, gina-pull down ka pa kasi ayaw nilang malamangan. Kaya for me, I agree na blood is no longer thicker than water. For me, trust is thicker than anything else. Kasi yung trust mga kadonatics, kahit hindi mo yan ka-blood yung isang tao, pag may trust yan sa'yo, he will fight or she will fight for you. May isang na-realize din ako mga kadonatics. Sabi kasi ni Dr. Jose Rizal nga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero sa tingin ko ngayon mga kadonatics, it's doom. Tingnan mo yung mga kabataan sa atin. Riot dito, riot doon, yung mga criminal under 18. And then, I said to myself, no, I would not agree that anymore. Because for me, ang pag-asa ng bayan ay ang taong may pagmamahal sa bansa. Ang taong may prinsipyo, may respeto sa sarili. Yun yung klaseng tao mga kadonatics ang bumubuhay sa bansang Pilipinas. For me, age would not matter anymore. Kahit napakatanda mo na, kung pinaglalaban mo yung bansa natin, it's going to be a delight for all the Filipinos. Kahit sino ka man mga kadonatics, kahit anong culture meron ka man, kahit ilang taon ka na. When you love our country, when you are so patriotic mga kadonatics, ikaw yung pag-asa. Tayo yung pag-asa ng bayan. Well, you may agree or disagree. It's up to you, but that's my own opinion. Thank you so much mga kadonatics. Please take care of yourself all the time and don't forget to subscribe. Bye-bye.